it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I can do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts and things to do. And that's of prompting can be much more. Let's sing the chorus. It goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I can do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the things to do. And God's so prompting can be easily wrong. And God's so prompting can be easily wrong. Amen. Share yung mic. Yan. Ang biyaya po ng Diyos ay napakasakal. Napakabuti ng Panginoon sa atin araw-araw. Gusto ko ho yung awit na yan. Thank you, Lord. Minsan, yung human nature natin, talagang pag sinunod po natin yung laman natin, iba po nga, ano? Yes, sir. Tao, iba-iba ho tayo ng, ng emosyon. Iba-iba tayo ng damdamin. Pero lahat ng yan sa biyaya lamang ng Panginoon. Lahat ng yan sa biyaya lamang ng Diyos. Ano po? Marami akong gustong ikwento sa inyo na yung mga kwentong yon ay naglagay ng takot sa puso ko. Siguro i-share ko sa inyo mamaya. Ano po? Pero sa ngayon, magpakumbaba tayong sama-sama sa Diyos. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan ninyo. Hindi ko alam ang mga problemang hinarap nyo nitong mga nakaraang linggo. Pero dalawa lang po ang alam ko kung ano man yung problemang yan. Kung yan ay pagsubok, lalo kang patatatagin kay Kristo niyan. Pero kung yan ay palo, ilalapit ka dapat kay Kristo niyan. Hindi ganyan dapat ilayo sa Diyos. So alin man sa dalawang yan, kung ito man ay pagsubok, gustong patunayan ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung ito man ay palo, pagsisihan mo ang kasalanan mo. Dahil yun lamang ang maglalapit sa iyo sa Diyos. Tayo pisandaling manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay dumudulog sa lubulukan ng iyong biyaya. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat. Ang isang linggo, Panginoon, ay binusog mo ng pag-iingat, gabay, at pagpapala. Salamat, Panginoon. Bagamat may mga nagkasakit, bagamat may mga nagkaproblema, pero ikaw ang nagsabi that all things work together for good to them that love God.
Kaya ano man ang dumarating sa amin, pagsubok man o palo, ito o Diyos ay magiging sa ikabubuti ng iyong mga anak. Pero sa oras, Panginoon, na kung ito man ay palo, na hindi kami nagpasaway sa iyo, alam na namin ang magiging bunga ng pagtalikod namin sa iyo. Alam namin na magiging bunga ng pagkakamali namin. Kaya huwag mong payagan, O Diyos, na hindi namin makita ang aming pagkakamali, hindi namin makita ang aming pagkakasala. Ngayong umagang ito, O Diyos, katagpuin mo kami, iyong mga anak. Kung may mabigat na kalooban, payapain mo siya. Kung may problema, itama mo siya. Kung may kasalanan, turuan mo siyang humingi ng tawad sa iyo, O Diyos. Kaya ngayong umaga, Panginoon, mangusap kang patuloy. Pagpala ka. Idampi mo ang palad ng iyong kamay sa aming mga puso at maramdaman namin, O Diyos, ang iyong presensya. Salamat po. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Mag-usap pa sa amin ngayon sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Please be seated. Good morning. Ayan. Oy, pag-pray natin si Brother Jason. Baka dumating siya this week. Baka pa lang yun ang sabi sa akin ni Agnes. Si Agnes ayaw ng umaasa at nakakapagod. Paasa kasi yung mga yan. Kayong mga seaman, paasa kayo. Darating. Sa linggo na, hindi pa dumarating. Siyempre, hirap na hirap ang kalooban ni Ma'am Agnes diyan. Lord, kailan po ba? Ganon, di ba, no? Sabi, ngayon linggo to, tapos wala naman. Ay, tama naman si Ma'am Agnes. Pastor, ayaw ko lang umasa. Kaya ang laging sinasabi sa akin, sabi niya. Sabi niya. Okay, so pag-pray natin, naingatan ng Panginoon si Brother Jason, ligtas na makarating mga kapatid. Pagkatapos, okay, I am praying na by October ay doon na tayo sa bagong lugar natin paglilipatan. Okay? I am praying na ibigay na ng Panginoon pati ho yung lahat-lahat lalagyan na natin ng kaayusan. God is a God of decently and in order. So maayos dapat lahat. O yung breakfast, yung pangarap kong breakfast, kasi pag tinitingnan ko kayo diyan, yung nagkakagulo kayo, yung nakatayo, di ba? Walang mapwestuhan. Nauunawaan ko. Pero natutuwa naman ako kasi nag-i-enjoy naman kayo sa pansit. Kahit na masikip at nagkakasikuhan na. Ang mahalaga doon, nag-i-enjoy sa pansit. Okay? So, natutuwa lang. Pero mas prepared ko po talaga kasi siguro the dream or sabihin na natin, the desire that I have is talagang naka-buffet. Pastor, pag sinabi bang buffet, anong meaning nun? Yung kanya-kanyang kuha kayo. Okay? Na huwag naman sana yung isipin nyo yung talagang nangingitim na yung kuko nyo, ayaw nyo patigilan. Hindi naman ganon. Ha? Yung enough na dumighay kayo, okay na yun. Okay? Yung dighay na talaga, yung ganon. Okay, so. Okay na yun. Tapos siguro, medyo mai-enjoy nyo. Kaya lang mga kapatid, lagyan natin ng, inaayos ko po yun ngayon, yung buffet table na yan. Tapos talagang, anong tawag nung ganon? Si Ma'am Agnes marunong po. Yung inaayusan siya nung skirting. Naka-skirting talaga yung table natin. Okay? Yun yung gusto kong mangyari. Kapatid, hindi naman, hindi naman imposible. Yung talagang pati kayo, pag pumupunta kayo
ng church, para kayong napapawaw effect din kayo. Wow. Gusto ko. Kanina, sabi ni asawa ko, saan tayo magbe-breakfast? Sabi ko. Sabi niya, sa church na tayo mag-breakfast. Kasi, siyempre, yung ganun, alam mo may makakain ka sa church. Ano? Na masarap. Okay. So, yun din ang gusto kong maging attitude nyo. Bilisan nyo. Sabi ng anak, hindi pa tayo nagbe-breakfast. May breakfast sa church. Okay? So, para wala tayong dahilan para hindi pumunta ng church at maayos. Okay? So, yun ho yung isang ire-ready natin at maayos po yan. And then, yung October 15, magkakaroon po ng blessing. Pinagpe-pray ho namin na magbukas na yung Templado Restaurant sa October 15. So I want you to be there. May service po yun, may blessing po yun, mga kapatid. May speaker po yun. Okay? Kasi nga, pag blessing, salita ng Diyos dapat ang nauuna dyan. At ang biyaya ng Diyos. Okay? So, may program po yun sa October 15. So, be there. Darating din po yung mga taga-naik sa October 15. Makakasama natin. Okay? So, please do pray. Lahat ng yan ay mangyari. Kanina, dumating po ako, walang tubig ng inumin. So, nag-aalala ako, nagkakainan na kayo, wala pa rin inumin. Natatakot ako, baka may mahirinan. Binabantayan ko ang ating oldie, si Pastor Ernie, tsaka si Nanay Fe, na kumakain ng pansit, walang tubig. So, naka-ready yung tubig ko, baka biglang mahirinan. Alam niyo naman, di po ba, no? So, wag nating payagan. So, nakita ko, sabi ko, napakahalaga po kasi ng mga bagay na ganyan. Okay, ngayon, doon po sa church natin, may sarili na tayong water station. Hindi na tayo bibili kung saan-saan. Okay? Hindi na tayo o-order kung saan-saan. Nagtayo na po tayo ng sariling water station natin doon sa lilipatan natin. Okay? So, mahirap na yung bibili ka. Bili ka pa ng tubig. Wala tayo tubig. O ngayon, dahil may sarili na tayong water station, hindi na natin problema ang tubig. Okay? Alam nyo, ang blessings po ng Panginoon, napakasagana. Gawin lamang nating karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos na yan. Just make yourself worthy of that blessings. Okay? So may sarili tayong water station, naka-buffet type po yung ating breakfast. O, tandaan nyo, I'm not asking more. Okay? I'm not asking more. Pero magtapat lang ho kayo sa Panginoon. Okay? Bakit? Dahil yun po ang dahilan kung bakit pinagpapala tayo ng Diyos. Yung pagtatapat natin sa Panginoon na yan. Okay? Yung walang pera, wala tayong aasahan doon, kundi ipanalangin na i-bless yan ng Diyos. Pero the moment na pinagpala tayo ng Diyos, maging kabahagi tayo. Pangarapin mo na, Lord, gusto ko maging kabahagi ng pagpapala. Na ako din naman ay nakakapagbigay. Bakit? Sa makin mo, ito pa lamang yung church na napuntahan ko, na nakabuffet na yung breakfast, libre pa yung lunch. Malay mo, dumating ang pagkakataon na libre pa rin pati yung dinner natin. Di ba, no? Hindi natin masasabi yun. Baka loobin ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Di ba? So talagang pagsasaganahin mo, Panginoon, at masasaksihan ito ng aking mga kaaway na kung paano mo ko pinagpapala. Okay, so isa po yan sa ating hihilingin at ipapanalangin sa Panginoon. Kasi bakit? Lahat po na yan ay, ang tawag ko diyan ay cause and effect. Bakit? Kung talagang ang lahat ng members ng church ay talagang pinagpapala ng Diyos, yan po ay magre-reflect at magmamanifest sa loob ng church. Nakukuha niya?
Kasi cause and effect yan. At pati yung iba, mag-i-enjoy sa blessings. Okay? Magkakaroon siya ng ganong damdamin na, Lord, naging kabahagi ako sa pagpapalang ito. Okay? So, we want every members na madala natin sa blessings at yung lahat ng blessings ng mga members mag-manifest sa loob ng church na talagang binibless tayo ng Panginoon. At ayoko ho ng may members na darating ng church, makikinig ng message, hindi pa nakapag-aalmusal. Kaya lang, lagyan natin ng oras. Baka naman nagsiservice na, iba nag-aalmusal pa lang. Ayoko naman ng ganon. Okay? So, bibigyan talaga natin ng oras yan. Ha? Biyaya ng Panginoon. Okay, so, salamat sa Panginoon mga kapatid. Ipag-pray niyo po because dahil po sa pangangailangan makalipat na agad tayo by October, we decided na i-cancel po yung trip ko sa Thailand at saka sa Macau. Hindi dahil nirarush na po tayong makaalis agad dito sa lugar na ito. Kasi po, darating ng November ba? Yung titira dito, ipapaayos pa nila. So, gusto nila na by December, makalipat na rin yung mga anak nila dito. Yung mga galing Amerika po yun, mga kapatid. Okay? So, let's move to a bigger place, to a better place. Pag inalis, sabi nga, God take it away the first to establish the second. Pag inalis ka ng Diyos sa isang lugar, dadaling ka dapat niya sa mas maganda. Kasi yun eh. Kung nung inalis ng Diyos ang Israel sa Egypt, dinala niya po sa Promised Land. Ngayon, kung ang buhay natin ay pababa, inalis ka sa isang lugar, tapos naging mas mababa yung buhay mo, mali ang napuntahan mo. Ibig sabihin, katulad ka ni Jonah, pinapupunta ka ng Nineveh, pumunta ka ng Tarshish. At anong nangyari sa'yo doon sa Tarshish? Sa barko ka pa lang, napapahama ka na di ba, no? Nagkakaroon ka na ng bagyo. Di ba? Halos pati yung mga taong kasama mo nadadamay. Lahat ng nasa loob ng barko nadamay sa problema. Alam mo, sabi nga nila, pati yung buti pa yung mga unbelievers, alam nila eh. Di ba? Kinwestiyon si Jonah. Ikaw ang dahilan kaya kami nagkakaroon ng ganito eh. Anong ginawa nila kay Jonah? Para mawala sa kanila yung problema. Itinapon sa labas. Oy, eti umayos. Yung barko nakarating ng maayos sa Tarshish, si Jonah, kasi yung problema, minsan ganito yan mga kapatid. You are with the wrong people. The reason why you suffer, you are with the wrong people. Nadadamay sila. Okay? Na dapat na ilalapit ka sa pagpapala. Dapat na nadadala ka, Pastor, paano ko malalaman na ako ay nailalapit sa pagpapala? Number 1, nailalapit ka sa Diyos. Nakukuha niya? Ulitin ko ha, kasi baka hindi nyo naiintindihan. Paano mo malalaman na nailalapit ka sa pagpapala? Nailalapit ka sa Diyos. Paano mo malalaman na nailalapit ka sa Diyos? O, ito, pakinggan nyo to, ha? Kung para malaman mong nailalapit ka sa pagpapala, nailalapit ka sa Diyos. Paano mo namang malalaman na malapit ka nga sa Diyos? Bakit? May mga tao na akala nila malapit sila sa Diyos. Bakit? Kasi yung bukang bibig nila lagi Diyos. Di ba? Lagi silang praise the Lord. Yung bang kami, lagi kaming may Bible study. Yung po ba ay palatandaan na malapit ka sa Diyos? Yun po yan? Hindi po.
Kasi bakit may nakadebate ako, memorize ang Bible? Ha? Di ba, no? Pero, hindi mag-reflect sa buhay niya. O eto, para malaman mo na nailalapit ka sa pagpapala, nailalapit ka sa Diyos. Paano mo malalamang nailalapit ka sa Diyos? Na itatama ang puso mo. Yun yung isang palatandaan. Kasi bakit? Kahit po nasa loob ka ng church, pero baluktot ang puso mo, malayo ka sa Diyos. Ano yun? Hindi garantiya na hawak mo Biblia, na ma-attend ka ng church, tama puso mo. Halimbawa, paano mo malalaman ng tama ang puso? Eto mga kapatid, kasi mga chain reaction ang tawag, cause and effect. Tingnan nyo ito. Kapag ang taong tama ang puso, lagi hong mapagpasalamat. Kahit saan mo ilagay na sitwasyon. They are always thankful. Hindi ka. Pangalawa, ang taong tama ang puso. Okay? Kawawa naman si Ate Agnes. Okay lang yan, Ma'am Agnes. Hayaan mo, pagdating ni Jason, may tagahabol na, hindi na ikaw. Okay, ito. Okay? Mapagpasalamat. Pangalawa, bakit siya mapagpasalamat? Solution siya ng problem. Siya ang problem solver. Dalawa lang kasi ang tao. They cause the problem, and the other one, they solve the problem. Kapag yung tao, ang presensya ng tao na nag-create ng problem, may mali puso niyan. Kapag ang presensya ng tao nagsosolve ng problem, tama puso niyan. Di ba? Kasi bakit? Satan always create a situation. Lagi siyang gumagawa ng sitwasyon. Pero, ang maling puso, makinig kayo, mali ang reaksyon sa sitwasyon. Ang tamang puso, tama ang reaksyon sa sitwasyon. Tandaan nyo to, wala kang kontrol sa kung ano ang mangyayari. Ang kontrolado mo lang, paano ka magre-react sa mangyayari. Nakuha niya? Kasi doon may power tayo doon. Sinimangutang ka, halimbawa, naubusan ka ng almusal. God put you in that situation. Paano ka nag-react? Nakuha niya? Diyan, nalalaman laman ng puso mo. Ilalagay ka ng Diyos sa parang. Ano ngayon ang reaksyon mo? Kung ikaw ay maling puso, anong reaksyon? Magre-reklamo ka. Di ba? Gutom na ako, tapos inubusan pa ako rito. Duhapang kayo. Kaya mga maling reaction yan. Bagamat masakit ang naubusan ka, gutom ka na nga. Pero, kung tama puso mo, we will create a solution. Di ba? Plus, huwag na itong maulit-muli. Ayun yung mga sitwasyon na kung saan tayong mga mananampalataya, dinadala tayo sa tamang puso. Hindi tayo dinadala sa maling puso. Bakit? O, tingnan nyo to, ha? Ang maling puso, kahit pagpapala na pinag-aawayan. Mali puso, no? Ay, kahit anong... Bakit? Kasi ang taong mali ang puso, hindi ho problema sitwasyon. Hindi din problema kung ano ang nangyayari sa present. Ang problema ho talaga puso. Dalahan mo ng, bigyan mo yan ng pagkain lang. Kasi nga, yun lang ang kaya mong ibigay. Pag-aawayan yan. Kasi nga mali puso. Ang tamang puso, ipagpapasalamat yan. Kulang pero salamat Lord kahit kulang mayroon.
Ang maling puso. Ano ka ba? Bibigay-bigay ka sa amin. Alam mo, 5 kami rito eh. Isang mangkok lang. Mali puso nun. Yun ang problema. Okay? So, okay, kapag mali, tama puso, mapagpasalamat. Kapag tama puso, solusyon sa problema yan. Ako, tinan nyo, si Brother Sunny. Uy, hindi natin member yan, ha? Pero dapat nakita nyo. Bakit? Siya ang nagluluto silang mag-asawa. Oh, I feel awkward. Bakit? Kasi hindi nga natin member, di rin naman natin binabayaran. Tapos, pero sila naman, dumating na maging solusyon sa problema. Kasi yung nagluluto sa atin ay may sakit. May sakit pa ba? Tama ba ako sa aking desisyon? Okay, so may problema. Kung papadalawin niyo si Ate Remy, hindi ko alam kung ano nangyayari. Ha? So yun po yung ganon. Okay? Kasi ako ho naniniwala, eto, tingnan niyo to ha. Kapag tama ang puso mo, kahit saan ka ilalagay ng Diyos, magiging blessing ka. Are you with me? Kapag tama puso mo, kahit saan ka ilalagay ng Diyos, magiging blessings ka. Kahit kanino ka isasama ng Diyos, magiging blessing ka. Magiging blessings ka kung saan ka ilalagay. Magiging blessings ka kahit kanino ka isasama. Bakit? Kasi tama puso mo eh. Si Joseph, tama ang puso. Nilagay sa kulungan, umayos. Diba? Ang mali puso. Kapag inilagay mo, kahit saan mo ilalagay, nagiging problema. Kahit saan mo ilagay yan. Mali nga puso eh. Yes, sir. Diba? Kahit kanino mo isama yan, yung makakasama niya, makakawaan niya ng maling puso niya. Kasi bakit contagious po ang maling puso na ihahawa? Bakit? Kapag ang kasama mo laging reklamador, pansinin mo, either mahawaan mo yan maging mapagpasalamat o mahawaan ka niya maging reklamador. Darating ang panahon, kung ikaw ay blessing sa kanya, hahawaan mo siya ng pagiging mapagpasalamat. Okay? Pero kung mas malakas ang espiritu niya, hahawaan ka niya ng pagiging reklamador. O mapapansin mo, sa tagal niyong pagsasama, magkapareho na kayo. Either pareho na kayong reklamador, o thankful na rin siya. Nagbabago. Pero kapag siya ang nadala mo sa pagiging mapagpasalamat, nahatak mo siya sa pagpapala. Kapag ikaw ay nahatak niya sa pagiging reklamador, nahatak ka niya sa problema. Nailayo ka niya sa pagpapala. Okay? Kaya sa loob ng church, makinig kayo. Yung authority, yung lahat ng iyan, titingnan nyo. O lalo kayo sa akin, mga hindi sanay sa aking preaching, mga kapatid. Actually, hard preacher po talaga ako. I just changed dito sa loob, dito sa church. Pero makinig kayo sa akin. Kung paano nyo tinitingnan ang isang bagay at nagre-react, that gives you anong puso mayroon ka. Alam mo, kahit kung mali po talaga, just kneel down and pray. Just kneel down and pray. Hingi ka lang ng tawad sa Diyos. Tandaan nyo kapatid, you cannot put a good man down. Kasi bakit? Sabihan mo ng mali niya yan, magsisisi sa kasalanan niya. Purihin mo ng purihin yan para ibagsak. Magpapakababa lang sa harapan ng Diyos yan. You cannot put a good man down. Pamukhaan mo sa kanyang pagkakamali niya, hindi magkakaroon ng pride yan. Hihingi ng tawad sa Diyos yan. Nailapit mo lang siya sa Panginoon lalo. Okay, so sa isang tunay na taong mananampalataya, ang puso mo ay magdadala sa iyo sa pagpapala
o maglalagay sa'yo sa miserableng buhay. Itama mo yan, dadaling ka sa blessings. Pag yan ay mali, dadaling ka yan sa hindi tama. Okay? Check your heart. Sabi ng Bible, your sin will find you out. Ayoko naman nun. Okay? So, by God's grace. Okay, thank you so much. Kasi nadinig ko, sumalubong sa akin ngayong umaga. Problema. Kinikwento ng nanay ko. Sabi ko, tingin lang sa blessings. Alam nyo, kahit saan ka ilagay na sitwasyon ng Diyos, ang una mong gawin, magpasalamat sa Diyos. Wala kang pera? Hingi sa Diyos. Lord, wala po kaming pera. Kailangan ko. Lapit sa Diyos. Okay? At magugulat kayo. Pag ginawa yung habit nyo yan sa buhay nyo araw-araw, magugulat kayo. Step by steps, inalalapit ka ng Diyos sa blessings at itinatama ng Diyos ang buhay mo. Okay? So, thank you so much. Oy, welcome sa inyong lahat mga kapatid. Andito na si from Bicol. Si Francis. Ayan, Francis. Thank you so much. Kasi pag Christian na po, nakakapanghinayang. Na sila ay hindi natin kapiling. Hindi din natin kapiling dito, mga trabahador ni Sir Archie. Looking forward, nasa kabilang lugar, magkakasama tayo, ha? Preacher Donnie, Victorious Day. Amen. Salamat po. But before that, mga kapatid, tayo muna po tayo lahat. Awitin natin ang ating theme song. I'm on the winning side. Amen. Let's sing this song, mga kapatid. Yun, amen. I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. I'll see no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Let's sing first stanza. Once I drifted out at sea, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. I'm on the winning side. But I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. I'll see no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and it leads a wolf and I confide. He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. I'll sing no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. Praise the Lord. We are on the winning side. Kaya naman, kamay natin ang bawat isa. Amen. So, awitin natin ang ating
victorious day. Amen. Kamayan po natin ang bawat sa mga kapatid. Victorious day, and I thank God for your presence. It's victorious day, and I'm living it for my Lord. It's victorious day, and things are gonna get better. Living each day by the promises of God's word. Thank God we are born again. Thank God I'm born again. Thank God I am saved. Thank God I'm born again. And I don't have to cry. It's victorious day. And I thank God for your presence. It's victorious day. And I'm living it for my Lord. It's victorious day, and things are gonna get better. Living each day. Living each day. Pero maganda naman ang katapat. Living each day by the promises of God's word. Living each day by the promises of God's word. Emma! Tuloy na. Sa 15 po, may ticket na. Okay, good. Amen. Friday po ata yun. Amen. Amen. Bukas ako. Makapapuli mo tayo? Pakiayos mo. Baliktad mo yung patungan. Amen. Kung naiaamit mga kapatid. Magiging pagpapala, biyaya ko sa bawat sayang na mensahe ng kami. Wala ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon muli akong nagkamali. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag
Isang tawag sa'yo'y lumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kapag ako'y nalulumot, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, higit sa kanila, sa buhay kong ito. Ikaw, Jesus. Galing naman. Ipalagay niyo po ba yung magpapatalo sa Gregorian? Ha? Second service. Okay. Ako, kilala ko to, hindi mo papatalo to. Ha? Pero di bale, hayaan na natin kasi nag-iisip-isip pa yan eh. Yan eh, mahalaga na. Okay, so biyaya ng Diyos, maraming salamat. Kapatid, I'm very much excited. Pag-pray niyo po, I was talking to Pastor Kate Piper sa itinatayo po namin na Kate Piper Soul Winning Ministry International. Ano po? Bakit international? Dahil ang purpose lamang po nito ay ma-manage ng tama yung mga pinamimigay na libro ni Pastor Kate Piper at magamit po ng tama. By the way, mga kapatid, marami pang hindi nakatanggap ng libro. Okay? Mayroon pa hong darating na 4,000 copies na libro. Pinakukuha na sa akin. Kaya lang, ipamimigay po yan sa November. Okay? Magkakaroon po tayo ng Bible Logic at saka Kate Piper Soul Winning Conference sa November. So, tapos na po yung 4,000 copies, ipamimigay po yan sa mga pastors this coming November. At dalangin ko na magamit ito ng Panginoon sa pagdadala pa ng maraming kaluluwa. Ha? Pati mga gospel tracts. Kasi sayang ang pera, sayang ang effort na hindi ba na itatama at hindi na iaayos. Ano ha? Yung mga opportunity na yan. So, ang kailangan lang naman dito ma-organize. Okay? So, Kate Piper Soul Winning Ministry International. Kasi nakita ko yung puso ng mama, maganda. Nakita ko yung kanyang desire. Ang sabi niya sa akin, I want to win the Philippines to the Lord. Wow. Nagustuhan ko yung puso. So, pag-pray niyo to, pag-pray niya.
O tayo tayong lahat, let me read Malakay o ipapaliwanag ko po ang tithes. Ano po to? Series of studies, continuation po ito. Ipinaliwanag ko nung nakaraan mga kapatid, ang pagpapala. Ito po ay principle of sowing and reaping. Basta't binanggit mo ang principle of sowing and reaping, dalawa po ang involved diyan. Kaya ang 2 Corinthians chapter 9, 6 to 11 is the principle of sowing and reaping. Dalawa po ang importante sa principle of sowing and reaping. Ang binhi na itinatanim sa lupa at ang ulan na dumidilig naman sa itinanim mo sa lupa. Hindi ho pwede mawala alinman sa dalawang ito. Dahil isa lang ang mawala rito, hindi po yan principle of sowing and reaping. Okay? Kaya sabi ko nga, sa Old Testament yan, hindi yan New Testament. Pero ginamit ni Apostle Paul sa 2 Corinthians. So dito tayo ngayon, ito po ay nagdadala sa pagpapala. Now, if you want to be blessed, okay? You need to follow the principles of sowing and reaping. At ito ay isa sa mahalaga. Okay? Basahin natin sa Malakay chapter 3. Reading from verse 6. Patuloy. Now, I want you to notice. Tingnan nyo ha. Verse 6, for I am the Lord. I change not. Tandaan niyo yan ha, hindi ako nagbabago. Sabi rin ng Book of Hebrews yan. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, and there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Tayo bisandaling manalangin. Panginoon, dalangin ko po na malaya kang maging mangusap sa amin. Pagpalain mo kami, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isip ngayon, dahil ang lesson po ng sowing and reaping ay napakahalagang lesson na maging si Apostol Pablo ay itinuturo po ito. At ang dalawang ingredients ng sowing and reaping, Panginoon, ay ang ulan at ang binhi na itinatanim sa lupa. Alin man sa mga ito ang mawala, hindi na po ito principle of sowing and reaping. So, i-bless niyo po kami ngayon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. Well, alam ko po mga kapatid na napakahalaga ng lessons natin. Bakit? Ito po ay pinagtatalunan ngayon ng napakaraming pastor. So napakaraming churches po ngayon, hindi na po nila itinuturo ang aral ng ikapu. Okay? May Amerikano, ang sabi niya sa akin, Pastor Edwin, hindi na itinuro sa New Testament ang tithes. Okay? Yun ang pinakamabigat na argumento niya. So dapat hindi na rin natin ituro.
pero sa palagay ko naman, hindi nila maipagkakaila na itinuro ni Apostol Pablo ang principle of sowing and reaping. Na ang principle of sowing and reaping ay Old Testament principle. At ito po iyon. Yun yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Okay? Now, dalawa po ang napakahalaga sa principles of sowing and reaping. Ang binhi na itatanim sa lupa at ang ulan na magdidilig sa binhi mo. So, unawain po natin ang aral ng ikapo. Saan ba ito? Now, ilang bagay ang gusto kong liwanagin. Pansinin niyo po, sa lahat ng nagtuturo na wala ng ikapo, kasi daw po, wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Niliwanag ko po ang salitang sumpa na ginamit nilang talata ang Romans chapter 6, verse 14 and 15, na hindi po tumutuko yan sa ikapo at hindi rin po tumutuko yan sa Mosaic law. Saan tumuko yon? Sa law of sin and death ng Romans chapter 8. Okay? So ngayon, maling talata yung ginamit nila. Kasi bakit? Ang tithes and offering, pakinggan nyo to ha, ay nasa ilalim po yan ng law of blessing. Ito ay sinimulan ng Diyos sa Israel na kapag sila ay sumunod sa Diyos, pagpapalain sila ng Diyos. Kapag sila ay sumuway sa Diyos, isusumpa sila ng Diyos. Okay? At ito po ay ginamit po ng Diyos sa Israel. Kaya lahat ng pastor na nagsasabing wala ng ikapo, ay tinatanong ko, kung nawala ang ikapo, nawala na rin ba ang law of blessings? Kasi bakit? Kasi nasa ilalim yan ng law of blessings. Pangalawang tanong ko, bakit ikapo lang ang inalis nyo? Kasi sa Bible, ang offering, ang hindi ka magbigay ng offering, may sumpa rin. Liwanagin natin, pansinin po natin. Malakay chapter 3. Okay? Sa verse 8, tingnan nyo, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein had we robbed thee? In tithes and offering. Dalawa ho yung binanggit. Napansin niya? Dahil dalawa ang binanggit, sa makatuwid, yung verse 9 tumutukoy sa verse 8 ng Malakay chapter 3. Anong sinabi sa verse 9? Etong sabi, verse 9. Yan. Ye are cursed with a curse. For ye have robbed me. Isusumpa kita ng sumpa kasi ninanakawan mo ako. Sa ganong punto mga kapatid, ang tinutukoy po doon, tithes and offering. Now, eto ngayon. Sabi nila, wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Buksan niyo mga kapatid ang Romans chapter 6, verse 14. Kaya, dahil wala na tayo sa ilalim ng sumpa, hindi na dapat tayo magbigay ng ikapo. Yun yung sabi nila. Now, bigyan ko muna ng punto itong mga kapatid. Bakit? Tama nga po ba yung talata na ginagamit nila para patunayan na wala na tayo sa ilalim ng sumpa? O, tingnan nyo. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace.
Sabi nila, ang ikapo, nasa ilalim ng kautusan yan. Ni Moses, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. O, tingnan nyo yung verse 15. What then shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Magkakasala ba tayo kasi wala na tayo sa ilalim ng batas? Dahil inalis na tayo sa ilalim ng batas at ang ikapo ay nasa ilalim ng batas at wala ka na sa ilalim ng batas, dapat hindi ka na nag-iikapo. Yun yung argumento nila. Tama nga po bang argumento yon? Tapos sabi nila, inalis na tayo sa sumpa. Sabi rito, isusumpa kita ng sumpa. Dahil nasa ilalim ka na ng biyaya, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Ito ho, gantong paliwanag ang madidinig nyo sa mga taong nagsasabing wala nang ikapo. Okay? At mukhang kapanipaniwala, gagamitan nila kayo ng Galatians chapter 3 verse 13. Sa Galatians chapter 3 verse 13, ito yung mga talatang ginagamit nila. Ipapaliwanag ko muna ito ng maikli. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. So kapag tiningnan mo yung pagkakaduktong-duktong ng argumento nila, mapapaniwala ka nila na hindi na nga talaga dapat mag-ikapo. Una, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ka na ng biyaya. Pangalawa, tinubos ka na sa sumpa ni Kristo. Ang tithes ay may sumpa. So, wala ka na ngayon sa ilalim ng sumpa. So, kahit hindi ka mag-tithes, hindi ka na isusumpa ng Diyos. Well, marami hong naloko ang mga grupong ito. At napakarami ng church ngayon ang nagtuturo na wala na ngang ikapo sa ganitong pangunawa at paliwanag. So, tinanong ko, ito yung mga tanong. Okay. Ang mga talata bang ginamit mo ay tumutukoy po ba yan sa Mosaic Law o hindi? Bakit? Kasi, kung nakikinig kayo sa Bible Logic ko, ini-explain ko ang Luke 16:16 tsaka Romans 10:4. Okay? Ano pinagkaiba nung dalawa? O pansinin niyo po, ang Romans chapter 6 verse 14 and 15 and Galatians chapter 3 verse 13, wala pong kinalaman sa Mosaic Law na sumpa na binasa nating mga talata sa Malakay. Kasi ang tinutukoy po ng Diyos sa mga talatang binanggit, Romans chapter 6 verse 14 and 15, and Galatians chapter 3 verse 13, tumutukoy po yan sa law of sin and death. Kaya maliwanag ang Romans chapter 6, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. Ano ho yung tinutukoy ng batas dito? Romans chapter 10 verse 4. Etong sabi naman, sa Romans chapter 10 verse 4, Christ hath redeemed us from the curse of the law, for righteousness to everyone that believeth. Yan yung Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ is the end of the law. Pastor, anong law ito? Anong batas ang winakasan ni Kristo sa krus?
Mosaiklo po ba yun? Hindi po. Yan ay law of sin and death. Romans chapter 8 verse 2. Sundan nyo, ha? Para malagyan ko ng pundasyon. Kasi lahat ng nagpapaliwanag na wala ng ikapo at ang mga talatang ginagamit nila mali, hindi akma at hindi ugma sa mga sinasabi nila. Tingnan nyo, ha? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sinong nagbigay palaya sa atin sa law of sin and death? Si Kristo. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ang nag-alis sa atin sa batas ng kamatayan. Ano ang batas ng kamatayan? Na ang lahat nagkasala, mamamatay. At kailan nagsimula ang batas ng kamatayan? Sa Garden of Eden. Nung sinabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kumain ng bunga ng kaalaman ng masama at mabuti. At siguradong mamamatay ka. Yun po ay law of sin and death. Doon pa lamang nagsimula yon. At doon tayo tinubos ni Kristo. Okay, dahil kay Adan, lahat ng tao nagkasala. Romans chapter 5 verse 12. Naipasa ang kamatayan. Naipasa ang kasalanan. So tayo ay tinubos ni Kristo sa batas ng kasalanan. Hindi po yan mosaiklo. Maliwanag ba yan? O, basahin natin. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin. Sinong one man yan? Si Adan. As by one man sin entered into the world. And death by sin. And so death passed upon all men. For that all have sinned. So maliwanag. Yung mga talata na ginagamit nila para patunayan na wala ng ikapo ay maling mga talata na hindi ho tumutukoy sa ikapo. Okay? Pastor, ano ngayon ang ikapo? Ang ikapo ho, mga kapatid, ay the principle of sowing and reaping. Yan po ay nasa ilalim ng law of blessings. Na kapag sumunod ka, pagpapalain ka. Halimbawa, basahin natin ang Deuteronomy chapter 28. Tignan natin, ha. Ito ay principles o ito ay law of blessings o batas ng pagpapala. Nakuha niya? At hanggang sa ngayon, naalala ko yung isang pastor, Pastor, hindi na tayo isusumpa ng Diyos pag di ka nag-tithes. Kaya ang tithes po ngayon, voluntary. Tinanong ko siya, kung voluntary po ang tithes, hindi na po ba ito nakaw? Kasi kung ito ay considered pa rin pagnanakaw, pag hindi ibinigay, hindi ho ito voluntary. Tinanong ko, kung ito po ay voluntary na sa panahon natin, sa makatuwid, hindi na ito nakaw. Sabi niya, nakaw pa rin. Kaya lang, hindi ka na isusumpa. Sabi ko, teka po muna. Kung ito ay nakaw pa rin, dahil sinabi ng Bible, ninanakawan niyo ako, at nakaw pa rin, number one, hindi ito voluntary. Kasi ang salitang voluntary,
kapag hindi ko ibinigay, okay lang. Kasi karapatan ko yon. Kasi nga, voluntary. Ibigay ko o hindi ko ibigay, okay lang. Pero dapat, kapag hindi ko ibinigay, hindi ito considered na nakaw. Kasi voluntary na siya. Pero kapag ito ay nakaw, ano meaning? Kinukuha ko ang di ko pag-aari. Tama di po ba? Pag hindi akin at kinuha ko, ang tawag doon nakaw. Tama po ba yon? Ngayon, kung voluntary, pag-aari ko to, akin to. Ibigay ko o hindi ko ibigay, okay lang. Kasi pag-aari ko to. Nakuha niya? So, kailangan ma-define po natin ng maigi. Sabi niya sa akin, hindi na tayo isusumpa ng Diyos. At wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Okay? Sang-ayon ako dyan. Bakit? Sa Old Testament, kung bakit ginamit ng Diyos ang salitang sumpa, pakinggan niyo itong mga anak. Kaya ko itinuturo ito para dalhin kayo sa pagpapala. Okay? Una, hindi ko to itinuturo. Halos ipagbawal ko na ang giving. Kasi bakit? Galit po ako kapag pinag-uusapan pera. Okay? So wala po ako, hindi ako marunong makipagsapilitan kahit kanino. Sabi ko nga, hihintayin kong kausapin ka ng Diyos. Pero kaaawaan na lang kita kapag pinapalo ka na ng Diyos. Wala naman ako magagawa doon. Di ba? Pero siyempre, pag pinalo ka ng Diyos, kasama naman ako sa problema. Alam nga namang hindi. Parang magulang ka, yung anak mo na disgrasya. Alam nga naman, pabayaan mo. Di ba nakuha niya? Hindi mo naman maituwid, hindi mo maitama. Pero kapag nagka-problema, kasali ka. Damay ka. Di ba? Pero kahit anong pagtuturo ang gawin mo, ayaw namang makinig. Kahit anong hila mo sa pagpapala, ayaw namang makinig. Pero kapag problema na, kasali ka na. Damay ka na. Eh, syempre, anak mo di ba, no? So, mas mabuti na lang dalhin mo sa pagpapala. O kaya nga ituturo ko yung tama. So, kaya lang, dahil itinuturo ko yung tama, may nagtuturo ng mali, kailangan, argumentuhin natin muna. Kasi bakit mga kapatid? Pag hindi nyo po kasi naunawaan ito, darating ka sa punto na okay lang. Okay lang na hindi ako mag-tithes kasi voluntary naman ito Hindi po, hindi okay. O, puntahan natin. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Tingnan nyo, ito ang law of blessings. At ang kausap ng Diyos, Israel. Notice nyo pa to, ha? Sinimulan ng Diyos ang Malakay chapter 3, verse 6. Saan? For I am the Lord, I change not. Hindi ako nagbabago. Yan din ang sinabi ng Hebrews. I am the same yesterday, today, and forever. O tingnan nyo mga argumento, mga nakikinig sa akin sa Bible Logic. Ang ginamit kong argumento kung bakit hindi dapat nawala ang ikapo dahil nawala ang mga Levita. Anong argumento ginamit ko? Hebrews chapter 7, verse 7. For the lesser is blessed by the better. Pag naintindihan nyo na yan, makikita nyo na ang priesthood ni Jesus ay galing sa better at ang priesthood of Levites ay lesser. Okay? Pero tutuloy ko muna ito ngayon. So in the law of blessings, it is the law of obedience. Let me say it again. Sa batas ng pagpapala, ito ay batas ng pagsunod. O tingnan nyo, sabi ng Bible, and it shall come to pass, if thou shalt hearken. Yung salitang hearken, pakikinggan mo. Diligently
unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So that is the law of blessings. Hanggang ngayon mga kapatid, nasa sa atin po ang law of blessings. Na kapag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay pinakinggan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ginawa mo, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi po nawala ang law of blessing sa panahon natin ngayon. O tingnan natin sa verse 2 of Deuteronomy chapter 28. At mapapansin nyo, hindi lang po tithes ang may sumpa sa Old Testament. Lahat ng disobedience sa Old Testament may sumpa. Ulitin ko ha, hindi lang po tithes ang may sumpa sa Old Testament. Lahat ng disobedience sa Old Testament may sumpa. Verse 2. Ito naman yung blessings kung paano ka i-bless ng Panginoon. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Now, in-enumerate po yung blessings, mga kapatid. Inisa-isa lahat ng blessings na yan sa Deuteronomy chapter 28. At pagkatapos, mga kapatid, doon sa verse, let me look, ha? Sinabi naman ng sumpa. Verse 15. Okay? Sa verse 15, eto naman kapag di ka sumunod. O, dalawa yan ha. Kapag sumunod ka, ang mga pagpapalang ito, ibibigay ko sa iyo. Kapag di ka sumunod, o, eto gagawin ko. Nakita niya? But it shall come to pass if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe, to do all his commandments and his statutes, which I commanded this day, that all these curses, plural. Tandaan nyo, hindi ho tithes ang pinag-uusapan dito. Okay? So, mali yung kaisipan na ang may sumpa lamang ay ikapo. Kasi talaga naman ang ikapo ay isa sa mga utos. So, isa lang yan sa may sumpa. Hindi lamang po ikapo ang may sumpa. Sabi ng Bible, lahat ng mga sumpang ito shall come upon thee and overtake thee. Nung una, blessing shall overtake thee. Ngayon, curse shall overtake thee. 16. Eto ngayon, in-enumerate ang napakaraming sumpa. Nakuha niya? Lahat ng gagawin mo, hindi magtatagumpay. Tingnan nyo, ha? Kaya lang, Old Testament to, hindi po to New Testament. Papakita ko bakit. Curse shall thou be in the city, and curse shall thou be in the field. Tingnan mo. Ang pinag-uusapan dito, ikaw. Sa Old Testament, yung tao, kahit saan ka ilalagay, hindi ka magiging blessings. Kasi ikaw yung may problem. Kuha niya? Para kang si Jonah.
dahil si Jonah nag-disobey sa Diyos, kahit saang ilagay si Jonah, hindi blessing. Kahit sino makasama ni Jonah, hindi blessing si Jonah. Na ilalapit niya o nahihila niya sa palo ng Diyos. Now, by the way, ang termino sa panahon natin, hindi husumpa ang ginagamit. Ang tawag na po, palo. Bakit? Sa Old Testament, hindi po, sa Old Testament, kung bakit ginamit ng Diyos ang salitang sumpa. Makinig kayo. Kasi ang relasyon niya sa Israel, people of God. God and His people. Ginamit ng Diyos ang salitang sumpa para ipakita yung galit niya sa hindi pagsunod ng kanyang mga tao. Okay? Pag sumusuway, yung salitang sumpa, ang tawag doon, galit, anger. Bakit hindi ginamit ng Diyos ang salitang sumpa sa panahon natin? Kasi ang relasyon natin sa Diyos ngayon ay tatay at anak. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Kaya sabi ng Bible, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano ngayon ang pinagkaiba ngayon dahil tayo ay mga anak ng Diyos? Ano ang pinagkaiba? O pakinggan nyo to. Hindi ka isusumpa ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang ekspresyon ng galit ng Diyos sa'yo. Ang gagawin ng Diyos, papaluin ka ng Diyos. Bakit? Iyon ay ekspresyon ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. Tandaan nyo, ang palo ay ekspresyon ng pag-ibig. Kasi bakit? Kung hindi ka anak, hindi ka papaluin. Walang karapatang mamalo ang hindi magulang. So, dahil ikaw ay anak ng Diyos, pinapalo ka ng Diyos. Ano ang pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament? Ang Old Testament, galit ng Diyos. Pero ibinigay lamang niya sa mga tao niya. Tayo ay mga anak ng Diyos ngayon. Hindi tayo isinusumpa. Pero pinapalo tayo ng Diyos. At pakinggan nyo. Yung mangyayari at nangyayari sa Old Testament kapag sila ay sumusuway sa Diyos at nangyayari sa New Testament kapag ang anak niya ay sumusuway sa Diyos, halos pareho. Nakukuha niya? Kung ano ang mangyayari pareho, ang pinagkaiba lamang ng Old Testament, expression of His anger, ang New Testament, expression of His love. Para ka mailapit sa Diyos. Ikaw naman sa Old Testament, para ka patayin ng Diyos. Kasi galit siya. Kaya kita nyo, nung nasa parang sila, tuwing sila ay nagrireklamo, pinapatay sila ng Diyos. Kung gagawin ng Diyos ang ginagawa niya sa Old Testament, mga kapatid, maraming Kristiyanong mamamatay. Bakit? Kasi galit niya ang ipakikita niya. Pero dahil hindi niya ipinakita ang galit, sa atin, sa panahon natin ngayon, makinig ka sa akin. Ang ipinapakita niya, pag-ibig ng Diyos. Gusto kanyang itama, pero lilinawin ko lang. Hindi lang po ikaw po ang may sumpa sa Old Testament. Sabi niya, pag di ka sumunod sa salita ng Diyos. So, sa makatuwid, ang pinag-uusapan ho rito, salita ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito ikaw po. Hindi pinag-uusapan na dito offering. Pero kapag hindi ka sumunod sa Diyos, papaluin ka.
Yun yung pinag-uusapan dito. Okay? Kaya sabi niya, lahat ng sumpang ito mangyayari sa'yo. So sa makatuwid mga kapatid, kasama sa principle of sowing and reaping, tithes and offering. Pastor, bakit hindi pinaghihiwalay sa Old Testament ang tithes and offering? Good question. Pero pinaghiwalay nila ngayon. Kasi bakit? Kasi ang tithes and offering, siya ay binubuo ng principles of sowing and reaping. Doon pumapasok. Pastor, ano yung meaning nun? O, pakinggan nyo to. Sa Old Testament, kapag sila ay nag-ikapo, nag-tithes, pero hindi sila nag-offering, wala silang blessing. Kung sila naman ay nag-offering, hindi sila nag-tithes, wala rin silang blessing. Kasi ang blessing, kailangan dalawa. Tithes and offering. Pastor, bakit? Ito yun. Ang principle of sowing and reaping ay binubuo ng dalawa. Ulan at binhi. Tandaan nyo, hindi ho nagbago ang principle of sowing and reaping sa Old Testament at ang principle of sowing and reaping ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 9, hindi ho magkaiba. Iisa lang po ang meaning nun. Kinukot lamang ni Apostle Paul yung Old Testament. Okay, tingnan nyo ha. Puntahan nyo ang Malakay chapter 3. Dito, tingnan natin at suriin ngayon natin. Halimbawa, chapter 3. Sorry. Verse 10. Sabi ng Bible, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Pansinin niyo po, ang ikapo nakadesenyo sa pagkain. O, i-compare natin sa New Testament. Sabi ng Bible, dalhin niyo ang ikapo sa aking tahanan upang may pagkain. Anong sinabi naman ng New Testament? Ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Kasi bakit? Ang ikapo, mga kapatid, ay pagkain. Yan ay dinidetermine ng Diyos. Pagkain sa kanyang tahanan. Sabi that there may be meat in my house. Tingnan nyo. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Number one, ano yung tinutukoy na heaven? Yan yung tanong ko sa inyo nung nakaraang Sunday. Yan ba ay first heaven? Yan ba ay second heaven? Yan ba ay third heaven? Walang sinabi ang Malakay 3:10. Pero, makikita naman natin yan, mga kapatid, sa Deuteronomy. Verse 12. 28, verse 12. Deuteronomy, chapter 28, verse 12. Ano yung tinutukoy ng Bible na blessing? Nabubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala. Singular lang po ang blessings. Kasi bakit po? It is the principle of sowing and reaping. Buksan nyo ngayon. Ito ngayon ang Deuteronomy, chapter 28, verse 12.
The Lord, daw tandaan nyo, ang Deuteronomy chapter 28, not about tithes. Hindi po tithes ang pinag-uusapan. Pero, binabanggit ng Malakay 3:10, yung Deuteronomy chapter 28, pagsunod. Tingnan nyo, Deuteronomy 28:12. The Lord shall open unto thee His good treasure, the heaven, to give rain unto thy land in His season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Hindi ho pinagpapala ng ikapo ang tao. Ang pinagpapala ng ikapo ay ang binhi na itinatanim mo sa lupa. Dinidiligan po yan ng ulan ng Diyos. Makinig ka sa akin. Dahil nag-ikapo ka, mga kapatid, at nagtanim ka ng binhi, that is the principle of sowing and reaping, yung pagbibigay mo ng ikapo, yan ang maglalagay ng pagpapala sa anumang hahawakan mo. Lahat ng hahawakan mo. Sabi ng Bible, all the works of thine hand. Bakit? Kaya maraming hindi nag-iikapo ngayon kahit anong pagpapala, mga kapatid, hindi makarating sa kanila. Kahit anong pagsusumikap, ang pagpapala hindi makarating sa kanila. Bakit? Kasi ikaw yung pinapalo. Lahat ng hawakan ng kamay mo, hindi nagtatagumpay. Ipagawa mo sa iba, baka magtagumpay pa. All the works of thine hand. Sabi ng Diyos, bubuksan ko ang bitana ng langit, magpapaulan ako sa lupain mo. O listen to me, halimbawa, kung ang Juda nag-ikapo, tandaan nyo to, nung mag-ikapo ang Juda, kailangan magtanim sila sa lupain nila. Dahil kung nag-ikapo sila at hindi sila nagtanim sa lupain nila, wala akong blessing. Kasi bakit? Ang ikapo, iyan ay magbubukas ng bintana ng langit para ibuhos ng Diyos ang pagpapala. Yan ay principle of sowing and reaping. So, hindi enough ang mag-offering ka lang. Kasi bakit? Anong mangyayari pag ikaw ay nag-offering lang at hindi ka nag-tithes? Mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 28, let me look. Tama ba ako? Verse 16. Deuteronomy 28. Ito yung Old Testament na turo ng tithes. Okay? Ipakikita ko na hindi po nawala yan sa New Testament. At ang mga taong nagsasabi na nawala ito at gumagamit ng mga talatang ginamit ko nung una, mga ngaral at mga teachers na hindi alam ang mga talatang ginamit nila. Ito ay nagpapahayag ng kamangmangan nila. Kasi bakit? Pag sinabi mong wala ng ikapo, sa panahon natin, equal yan na wala na rin yung law of blessings. Equal din po yan, mga kapatid, na okay lang na hindi tayo sumunod sa Diyos sa kanyang mga salita. Pastor, wala akong utos sa Bible na mag-ikapo. Okay, tama. Tanong,
May utos ba sa Bible na itigil na ang ikapo at bakit mo pinatitigil? Kasi pastor, ang ikapo ay sa mga Levites. Hindi. Ang ikapo ay kay Melchizedek. Hindi ho sa Levites. Paano na ibigay sa Levites ang ikapo? At bakit? Hebrews chapter 7 verse 7. The lesser is blessed by the better. Binigyan ng karapatan ni Melchizedek ang mga Levita na kumuha rin ng ikapo sa kanilang mga kapatiran. Iyon ay karapatan na ibinigay sa kanila ni Melchizedek. Pero ang ikapo ay kay Melchizedek galing. At tandaan niyo po, ang pagka-high priest ni Jesus ngayon is according to the order of Melchizedek. Kaya kahit nawala ang mga Levites, hindi mawawala ang ikapo. Kasi tuloy ang priesthood according to the order of Melchizedek. Kaya nga kung babasahin nyo ang Hebrews chapter 7, yun po yung pinupuntahan ng argumento, ipinapakita ng Hebrews chapter 7 na ang tithes galing nag-originate kay Melchizedek. Kaya nga, si Abraham hindi po Levita, hindi po Hudyo. Hindi hutuli, nagpatuli si Abraham, huli na. Nung mag-ikapo si Abraham, hindi pa ho siya tuli. Hiwalay pa po, hindi pa siya kasama sa mga Jew. Wala pa yung covenant. Ang covenant ibinigay kay Abraham, pagpapalain kita. Tinupad po yan, mga kapatid, kay Israel. Doon silang nagsimulang magpatuli. Ayon sa kanilang covenant at doon sila tinawag na Jew. So nung nagbigay si Abraham ng ikapo kay Melchizedek, hindi po Jew si Abraham. Kaya yung Hebrews chapter 7 ay nagpatunay na kung paano binigyan din ng karapatan ang mga Levita na kumuha ng ikapo sa kanilang mga kapatid. Pero nung sinabi yan, the lesser is blessed by the better. Dahil ang priesthood ni Melchizedek ay better at ang priesthood ng mga Levites ay lesser, ipinapakita rito na kay Melchizedek nag-originate ang ikapo. So maliho yung argumento dahil wala na ang mga Levita, wala na rin ang ikapo. Kaya tama si Kristo sa Matthew chapter 23 nung sinabi niya, this ought ye to have done, but never leave the other undone. Nung sinabi ni Kristo yun, high priest na po siya. According to the order of Melchizedek. Bakit? Kasi sila ang nag-originate ng tithes. So, kung si Kristo ang nag-originate ng tithes, dapat, para ito itigil, sabihin ni Kristong pinatitigil niya. Nakuha niya? Pastor, tumigil na ang priesthood ng mga Levita. Kapatid, hindi po. Hanggang ngayon may Levites. Hanggang ngayon. Ang hindi ko lang alam kung naghahandog din sila. Pero, ang mga Levites, sila pa rin ang high priest ng mga di mananampalataya. Tayo po, mga mananampalataya na, ang high priest po natin si Kristo na. Okay? Ang mga Levita, nag-iikapo pa rin hanggang ngayon. Pero kumukuha lamang sila ng ikapo sa mga Hudyo. Tayo, sa mga anak ni Abraham, kasing dami ng bituin sa langit. So, dalawa po yan. Hindi ho sila conflict, magkaganito po sila. Levites, eto yon, lesser, eto ang Melchizedek, better. Ang karapatan, ibinigay ni Melchizedek sa mga Levites na kumuha rin ng ikapo. Yon ay karapatan na ibinigay ni Melchizedek sa mga Levita.
Pero doon lamang sa kanyang mga kapatid na Hudyo. Pero hindi nangangahulugan na yung kay Melchizedek, wala na. Hindi po yun nawawala. Hanggang sa ngayon, yun ang mga susunod na tatalakayin ko. Bakit? Papasok na kasi sa church. Pero, gusto kong makita nyo na kapag kung anong mayroon sa Israel, mga kapatid, hindi binago ng Diyos. Ano lang ang nagbago? Sa Israel, Levites, according to the law, ang high priest. Si Kristo, according to the order of Melchizedek, not according to the law. Pero, mga kapatid, pareho po yang may ikapo. At ang law of blessings, hanggang sa ngayon, ibinibigay ng Diyos. Na kapag ikaw ay nagbigay, mga kapatid, ang ikapo ay magbubukas ng bintana ng langit, ang offering mo, iyan naman ay binhi mo na pararamihin ng Diyos at imumultiply. So mga kapatid, makinig kayo. I know I'm running out of time. Pero ang principles of sowing and reaping, hindi ho nawala sa panahon natin. At kinote pa po yan ni Apostle Paul, he that soweth sparingly shall reap also sparingly. He that soweth bountifully shall reap also bountifully. At maganda yan, 2 Corinthians chapter 9 as I close. Dalawa pa rin po ang pinag-uusapan. Blessings and seed. O, tingnan nyo. Yan pa rin po ang Old Testament, hindi ho yan nagbago. Second Corinthians chapter 9. Simulan natin sa verse 6. O, tingnan nyo ha. Ito pa rin ho yun, binabasa natin sa Deuteronomy chapter 28. O, tingnan nyo. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Principle of sowing and reaping. Verse 7. Every man according as he purposeth in his heart. Sowing. Kung ano itatanim mo, bahala ka kung ilan. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8. For God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Verse 9. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Verse 10. Now he that ministereth seed to the sower, siya na nagbibigay ng binhi. Sino yon? Ang Diyos. Ito ay nagpapakita ng pagpapala ng Diyos. Yung binhi galing sa Diyos. Siya na nagbibigay sa iyo, sabi niya, ministereth bread to your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. So, dalawa pa rin ang tinukoy rito. Binhi na itatanim sa lupa at ang blessings ng Diyos sa binhi mo. Sa Old Testament, literal na ulan. Yun yung magbubukas ng bintana ng langit. Sa New Testament, ang tithes, mga kapatid, yan ang magpapala sa binhi mo. So, ang principle of sowing and reaping sa Old Testament ay tithes and offering. Ang tithes mo ay magbubukas ng bintana ng langit, ang offering mo ang imumultiply ng Diyos na itatanim mo sa lupa.
Sa panahon natin, mga kapatid, hindi ho nagbago ang principles of sowing and reaping. Ang tithes mo ang magbibigay ng blessing sa binhi mo. So kung gusto nyong mag-multiply, gamitin nyo ang principle of sowing and reaping. Kaya kapatid, you need to believe. Huwag ko kayong maniwala. Pastor, wala na pong tithes. Kapatid, subukan mong huwag mag-tithes. Hindi mo ba napapansin yung lahat ng sumpa ng Deuteronomy 28, verse 15 and follows nangyayari sa iyo? Obserbahan mo. O nakikita? Pero sumpa ang ginamit doon, pero sa panahon natin, ang tawag doon, palo. Bakit? Because we are still governed by the law of blessings. Blessings if you obey. Ngayon, chastisement if you don't obey. O pansinin nyo. O ito, honest, sa mga hindi nag-tithes at hindi sumunod sa tithes, ano ang obserbasyon nyo? Hindi nyo ba nakita mas nasa higit kayong pangangailangan? Tingnan nyo ha, tuwing may mangyayari sa inyo, halos yung tithes na hindi nyo naibigay, doble nun ang mawawala sa iyo. Pansinin nyo. Pastor, sumpa yun. Hindi sumpa ang tawag doon. Palo. Nire-remind ka ng Diyos. Ay, di ba? Kasi bakit? Kasi governed pa rin po tayo ng principle, governed pa rin tayo ng law of blessings. At ang law of blessings ay nadoon sa principle of sowing and reaping, na hanggang ngayon, itinuturo sa atin ni Apostle Paul. He that soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Pero kailangan mong mabless yang itinanim mo. Bakit? Kasi sinabi pa rin ng Bible, ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Sinabi pa rin ni Apostle Paul, huwag mong busalan ang bibig ng bakang gumigiig. Old Testament pa rin po yan. Actually, yan pa din ang Deuteronomy. Kung paano nire-reward ng Diyos sa Old Testament ang mga Levites. Okay? So, it's the same. Hindi po siya nawala. Kapatid, kung talagang dadalhin ko kayo sa pagpapala, i-apply natin ang principles of sowing and reaping. Ang nag-aasip ng kaunti, aani ng kaunti. Ang nag-aasik ng sagana, aani ng sagana. Pero bago ka maghasik, mga kapatid, mag-ikapu ka. Para ang pagpapala ng Diyos sa bawat ihahasik mo, ibibigay niya. Hindi nawala ang principles of sowing and reaping. Tayo tayong lahat. Panginoon, maraming salamat po. Dumudulog ako sa luklukan ng iyong biyaya ngayong oras na ito. Naging malinaw kung talagang ang aral, Panginoon, ng Biblia ay ipamumuhay lamang namin. Ang pangako ng Diyos, ang mga pagpapalang ito ay ibibigay ko sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin ko, gawin mong malinaw, gawin mong tama, yung pangunawa namin sa Biblia. Yung mga taong nagsasabing wala ng ikapu at ang mga argumentong ginamit ay ang mga maling talata na hindi angkop sa kanilang paliwanag. Ito po, Panginoon, ay nagdadala sa mga tao at naglalayo sa kanila sa pagpapala.
So, dalangin ko, O Diyos, mangusap ka. Sa church na ito, patuloy naming gagampanan ang ikapo sa ilalim ng priesthood ni Jesus Christ under the order of Melchizedek. Thank you, Lord, so much. Thank you, Lord. Kausapin mo kami. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Kung talagang gusto mong pagpalain ka ng Diyos, iisa lang po ang prinsipyo ng Biblia. The principle of sowing and reaping. Maghasi ka, aani ka. Pero kailangan mong mabuksan ang bintana ng langit para i-bless ng Diyos ang mga binhi mo. Right now, will you walk down the aisle and talk to God, Lord, bless me. I will apply the principle of sowing and reaping. Bless me. Amen. Amen. Hindi ko alam ang mga laman ng puso nyo, pero kapatid, ang tunay na pagpapala, hindi ho nagbago. Principles of sowing and reaping, hanggang ngayon, buhay po yan. At dalawa lamang po ang principles of sowing and reaping sa panahon natin, tithes and offering. Hindi ho naghiwalay ang tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy kang mangusap. Ngayon, gaya ng sinabi mo, He leadeth me in the path of righteousness. At doon ko po inaakay at dinadala ang bawat mga anak mo, Diyos. Wala akong hangad, wala akong dalangin, kundi maakay ko sa green pastures ang mga tupa mo. Pero mauunawaan ko lamang, Panginoon, ang daan ng pagpapala kapag naunawaan ko na ang principle of sowing and reaping. Dahil hanggang sa ngayon, ito po ang batas na nag-govern sa aming mga anak mo. Salamat po sa pagtataas ng kamay ng iyong aliping walang kabuluhan, igawan niyo po ang inyong paspas sa iyong mga anak na iyon. Buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso, Panginoon. At maunawaan po namin na hindi nawala ang principles of sowing and reaping, hindi rin po nawala ang law of blessings, that if we will hearken to the voice of our God. Salamat po, pagpalain mo ang iyong mga anak sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much, mga kapatid. And by the way, andito yung ating offering. Okay? Pakilagay yung inyong tithes, pakilagay yung inyong offering. At may malaki na po akong babaguhin. Ano ha? Bakit? Itinuturo ko na yung prinsipyo ng pagpapala, dadalhin ko na kay Ron. Okay? At gagawin natin ito ng masaya. Okay? For God loveth a cheerful giver. Amen. Amen. Thank you so much. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Victorious Day. Kamayan natin ang bawat isa. Thank you so much sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Tayo muna tayo. Shall we all stand? Nakapagbigay na ba ng offering kayo? Nakapagbigay na ba kayo ng mga sa mga na-late? Kasi hindi pwedeng wala yan dahil pag sa Diyos, lagi tayong may i-offer sa Panginoon. Okay? Pero bago yan, mag-pray muna tayo sa ating sa blessings ng lahat ng nagbigay sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko na ang lahat ng nagbigay ng offering and tithes, Panginoon, i-bless mo ang iyong mga anak. At doon sa wala pero may puso na magamit mo rin sa ganitong paraan, i-bless mo siya nang makita niya, Panginoon, at maranasan niya ang kagalakan at ang katuwaan ng nakapagbibigay kami sa iyo ng masaya. Thank you, Lord. Gamitin mo ito sa iyong gawain, sa ikatatas ng iyong pangalan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Victorious Day, kamayan ang bawat isa. Amen.
It's victorious day, and for your presence. It's victorious day, and I'm living it for my Lord. It's victorious day, and things are gonna get better. Living each day by the promises